Sinasakay ng taxi driver ang isang matandang naghihintay sa gitna ng kalsada. Pero nang sabihin na ng matanda ang kanyang pangalan, ay halos hindi makapaniwala ang taxi driver sa kanyang narinig. Nagising ang lalaking si Isaac sa tunog ng kanyang alarm, 6:00 na ng umaga, at katulad ng kanyang kinagawian ay nag-stretching muna siya at naupo sa kanyang kama habang kinukusot ang kanyang mga mata. Sinusubukan niya na gisingin ang kanyang sarili dahil talaga namang kulang siya sa tulog. Ang sinag ng araw ay unti-unti nang bumabalot sa buong kwarto ng lalaki sa pamamagitan ng bintana niya at tila ba inaanunsyo nito na nagsisimula na ang araw. Kaya naman kahit inaantok pa ay tumayo na nga ang lalaking si Isaac mula sa kanyang kama. Naglakad siya papunta sa kanyang banyo at binuksan na ang kanyang shower. Habang tumutulo sa shower niya ang mainit na tubig, ay iniisip niya ang kanyang mga appointments at mga gagawin. Sinusubukan niyang ihanda ang kanyang sarili mula sa kanyang mental hanggang pisikal upang kaharapin na naman ang nakakapagod na araw. Matapos niyang maligo ay nagsuot na nga si Isaac ng kanyang malinis na t-shirt at jeans. Naglagay na rin siya ng isang vest na meron pang logo ng kanyang cab company na pinagtatrabahuan niya. Tinignan niya ang kanyang sarili sa may salamin. Gamit ang suklay ay hinawi niya ang kanyang buhok at gumawa pa nga siya ng isang nakakatawang ekspresyon habang nakatingin sa sarili. Sinusubukan niya na pagaanin at palakasin ang kanyang isipan. Nakahanda na nga rin ang kanyang almusal. Sumigaw ang kanyang tatay mula sa kusina. Medyo malakas ang boses nito kaysa sa kanyang nakasanayan. "Oo pa, papunta na dyan!" Sagot naman ito habang kinukuha ang kanyang cellphone at wallet. Sa kusina ay naroon ang lamesa na kung saan ay nakahanda na nga ang isang simpleng almusal pero talaga namang mukhang masarap. Nasa hapag na ang tinapay na mayroong butter, scrambled eggs, bacon at masarap na mainit na kape. Pero napakatensyonado ng ihip ng hangin dahil ang lalaki at ang kanyang tatay ay nagtalo noong gabi lamang. Dahil sa hindi pagkakasunduan, umupo na nga siya sa may lamesa habang labis na iniiwasan ang tingin ng kanyang tatay. Nagsimula na rin kumain ang kanyang ama na nilalasap ang kanyang bawat pagkagat sa mahinang tunog. Dahil napapansin na nga ng matanda na parang hindi komportable ang kanyang anak, ay sinubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap. "So kumusta? Anong gagawin mo ngayon, nak?" Tanong ng matanda habang nilalagyan niya pa ng kape ang baso ni Isaac. "Yun nga pa, marami-rami akong trabaho ngayon. Marami na kasing mga customer na nakapag-book sa akin kahapon pa. At pagkatapos nun, susubukan ko pang kumuha ng ilang mga booking doon sa app para kumita pa ako ng extra." Pagpapaliwanag ng taxi driver habang iniinom ang kanyang kape at hindi nakatingin sa kanyang tatay. Nang matapos na nga siya sa kanyang pagkain, tumayo na ang lalaki at mahahalata na medyo galit pa rin ito. Pero bago siya umalis para sa kanyang trabaho, nagsalita ang kanyang tatay. "Nak, sorry pala tungkol sa kahapon. Alam mo naman ang iniisip lang kita." "Wala yun, dad. Okay lang yun." Sagot naman ng kanyang anak. "Mag-usap na lang tayo kapag nakabalik na ako. Okay? Kailangan ko na pong umalis." At pagkatapos ay dumiretso na nga ito sa kanyang kotse na nakaparking naman sa tapat ng kanilang bahay. Pagkapasok niya sa kotse ay ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Pero nagsimula pa rin siyang magmaneho patungo sa mga kalsada ng syudad at patuloy niya pa rin iniisip ang naging pagtatalo nila ng kanyang tatay na itinuturing niya nga rin bilang kanyang matalik na kaibigan. Sobrang bigat nito sa kanyang pakiramdam lalo na sa kanyang pag-iisip. Sobrang tirik din ng sinag ng araw na kung saan ay halos nahihirapan na nga siyang makakita at halos lahat ng nakapaligid sa kanya ay nakakaramdam siya ng pagkairita. Pero alam niya naman na kahit kumakaharap siya sa mahirap na pagkakataon sa kanyang buhay sa kanilang bahay, ay kailangan niyang mag-concentrate sa kanyang trabaho at resolvehin nga rin ang mga problema sa kanilang pamilya kapag nakauwi na siya sa bahay. Si Isaac ay nasa 35 taong gulang na at isang taxi driver na nakatira kasama ang kanyang tatay na si Joseph na mayroong sakit na tinatawag na multiple sclerosis. Ang kondisyon na ito ay nakakaapekto sa kanyang central nervous system na nagdudulot para siya ay makaramdam ng fatigue at sobrang sakit
Kaya naman hindi nga ito makakilos ng mag-isa. Para tulungan ng kanyang tatay ay nagtatrabaho siya ng napakahabang mga oras at ginagawa niya ang lahat para masagot ang mga medikal na pangangailangan nito. Gusto niya rin makasigurado na matatanggap ng tatay niyang si Joseph ang pinakamabisa na gamutan para sa kanyang sakit. Ngunit kahit na nagpapakahirap siya para suportahan ang kanilang bahay at para alagaan ang kanyang tatay, ay talaga namang hindi may tatanggi na napapagod na siya. Napabayaan niya na kasi ang sarili niyang kalusugan na nagresulta ito para siya ay magkasakit rin ng insomnia, kung saan ay patuloy ang pananakit ng kanyang ulo na nararamdaman dahil sa stress. Ang kanyang immune system din ay pahina na ng pahina sa bawat araw na lumilipas. Sa kabila ng mga nararamdaman niyang ito ay determinado naman si Isaac na magpatuloy sa kanyang trabaho. Naniniwala siya na wala naman siyang pagpipilian. At nakaraang gabi nga ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang tatay tungkol sa kanyang kalusugan. Sobrang nag-aalala na kasi ang matandang si Joseph para sa kalusugan ng kanyang anak at gusto na nitong itigil niya ang kanyang pagtatrabaho sa cab company dahil sobra na itong nakakaapekto sa buhay ng kanyang anak. Nauubos na rin ang enerhiya ng Isaac. Pa, di mo maintindihan. Di ko nga pwedeng basta na lang itigil yung trabaho ko. Ayun lang yung nag-iisang source natin ng pinagkakakitaan. At pagkatapos, kailangan pa kitang alagaan. Pangangatwira ni Isaac na nakakaramdam na ng pagkapagod at pagkainis. Anak, alam ko naman na ginagawa mo lahat ng kailangan mong gawin pero importante din yung kalusugan mo. Hindi mo na ako maaalagaan kung pati ikaw may sakit na. Pagpupumilit pa ng matanda upang maintindihan ng kanyang anak na nag-aalala lang naman siya. Okay nga lang ako pa. Kailangan ko lang maka-adapt sa routine na to. Huwag kang mag-alala sa akin. Sagot naman ng taxi driver. Kahit na alam niya na umiiyak na ang kanyang katawan, na nagmamakaawa na ito sa kanya na magpahinga naman siya. At huminga na lang ng malalim ang lalaking si Joseph dahil alam niya na hindi niya naman na makukumbinsi ang kanyang anak sa mga pagkakataon na iyon. Natapos lamang ang kanilang pag-uusap na wala man lang silang matinong solusyon na napag-uusapan na nagdulot para mag-iwan nito ng napakabigat na atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Sa sumunod na araw habang kumakain sila ng almusal, ay mababakas pa rin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Siyang nararamdaman ng taxi driver para sa kanyang tatay. Pero naniniwala siya na wala naman siyang ibang magagawa kundi ang kumayod ng marangal. Habang para sa matanda naman ay hindi na nga siya mapakali sa nakikita niyang ginagawa ng kanyang anak na kung saan siya mismong nakakasaksi kung papaanong pagod na ito sa pang-araw-araw niyang trabaho. Habang si Isaac naman na nagmamaneho sa mga kalsada ng syudad ay hindi maiwasang isipin ang kanilang problema. Nagtataka siya at iniisip kung tama nga ba ang kanyang ginagawa. Pero hindi ko naman talaga pwedeng iwan na lang tong trabaho na to. Paano kung makakabayad sa lahat ng mga pangangailangan namin? Wika niya sa isipan. Kung meron lang sana akong makikitang iba pang tsansa sa buhay. O sana naman may milagrong mangyari. Baka mag-iba pa yung ihip ng tadhana. At baka hindi rin magdusa ng ganito yung tatay ko kapag nangyari yun. Lumipas pa nga ang ilang mga oras. At nakakuha na ng mga pasero ang lalaki na kung saan ay hinarap niya na naman ang matinding traffic sa kanilang syudad. Sa bawat mga paserong sumasakay sa kanya ay nakakaramdam siya ng labis na pagkapagod at stress sa kanyang katawan. Pero sinusubukan niya itong wag lamang pansinin at magpatuloy lamang sa ginagawa. Dahil kapag mas maraming pasero, ibig sabihin ay mas marami din siyang pera na pwede niya namang magamit para matulungan ang kondisyon ng tatay niya. Lumipas pa ang ilang mga oras. At hindi nga namamalaya ni Isaac na malalim na ang gabi nang natapos siya sa kanyang pagtatrabaho. Napagdesisyonan ni Isaac na mag-overtime noong araw na iyon, na kung saan ay wala siyang tinatanggihang mga pasero mula sa iba't ibang panig ng kanilang syudad, habang umaasa na mas kumita pa siya ng ekstrang mga pera na siguradong makakatulong sa kanilang pinansyal na problema sa bahay. Sobrang pagod na siya. Ang kanyang katawan ay halos namamagana at ang kanyang utak ay pagod na dahil sa napakahaba at mahirap na trabaho noong araw na iyon.
lalo lamang dumidilim ang kalangitan habang papauwi siya na kung saan ay natatabunan na nga ng makapal at maitim na mga ulap ang mga bituin hanggang sa unti-unti na ngang tumulo at bumuhos ang ulan. Halos bakante na nga din ang lahat ng mga kalsada sa kanilang lugar. Gumagawa na nga rin ng refleksyon mula sa tubig ulan ang mga streetlight na nagniningning sa kanilang lugar. Ngunit habang papauwi ang cab driver ay nakakita siya ng isang matandang babae na nasa gilid lamang ng kalsada. Tila ay naghahanap ito ng taxi na pwede niyang sakyan. Kung titignan ay nasa 70 years old na ang babaeng ito. Meron siyang kulay puting mga buhok na nakatali. Nakasuot din siya ng mabulaklaking dress at sapatos. Ang ekspresyon ng kanyang muka ay tila ba punong-puno ng pag-aalala at pagkapagod. Habang ginagamit niya pananggala sa ulan ang isang maliit na payong na pumoprotekta naman sa maliit niyang katawan mula sa malakas na pag-ulan. Hindi nga kayang hindi pansinin ni Isaac ang sitwasyon ng matanda. Kaya naman tinigil niya ang kanyang sasakyan sa tapat nito at binaba ang kanyang bintana. "Good evening po, ma'am. Naghahanap po ba kayo ng masasakyan?" Marahang tanong niya na sinusubukang itago ang pagkapagod sa kanyang boses. Ang matandang babae ay napatingin sa lalaki na punong-puno ng kaginawaan ng loob at pasasalamat. "O Diyos ko, salamat! Salamat sa iyo! Hindi ko alam na makakahanap pa ako ng kahit na sinong pwede kong pagsakyan, lalo na sa ganitong oras." Saad ng babae habang siya ay pumapasok sa sasakyan ni Isaac. At nang komportable na nga itong nakaupo sa may likuran, ay binuksan na ng taxi driver ang heater ng sasakyan niya at tinanong kung saan ba gustong pumunta ng babae. Binigay ng matandang babae ang address at nagpasalamat ulit sa lalaki na mayroong pagod ng ngiti sa kanyang muka. "Wala po yun, ma'am. Late na rin po kasi at umuulan. Hindi ko naman po kayang iwanan na lang po kayo sa kalsada ng ganun lang." Mabait na sagot naman ng lalaki sa kanya. At sa kasagsagan ng kanilang biyahe ay kung ano-ano ang kinikwento ng matanda kay Isaac. Nagkikwento siya dito tungkol sa lagay ng panahon, tungkol sa syudad at kahit pa sa hirap na nararamdaman niya sa paghahanap ng mga taxi noong araw na iyon. Habang ang taxi driver naman na sa kabila ng kanyang pagkapagod ay nakikinig pa rin mabuti at sumasagot sa kung ano man ang sasabihin ng matanda. Sinusubukan niya na maging marespeto at mabait sa buong pagkakataon. Hanggang sa ang kanilang pag-uusap nga ay lalo lamang naging personal. Nagkwento ang matandang babae tungkol sa kanyang buhay. Kinukwento niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap at sa mga ginawa niyang mga paglalakbay noong siya ay bata pa lamang. Kinuwento niya ang paglalakbay na ginawa niya at kung paano niya nabago ang kanyang sarili simula noon. "O iyo, grabe yung pinagdaanan ko sa buhay kung alam mo lang. Ang dami kong naaalalang mga paglalakbay ko kasama yung asawa ko sa Europa. Natatandaan ko pa, mga 1970s yun." Wika ng matanda habang kinikwento ang kanyang nakaraan, na tila ba kumikinang ang kanyang mga mata habang inaalala ang masaya niyang nakaraan. Nakikinig naman ng mabuti si Isaac at humahanga siya sa mga naging karanasan ng matandang ito. At noong tinanong na nga ng matanda kung bakit nagtatrabaho pa ito sa kalagitnaan ng gabi, ay naikwento ng kakaunti ng lalaki ang tungkol sa kanyang tatay at ang mga pag-aalalang nararamdaman niya tungkol sa kanyang kalusugan. "Alam mo, ma'am, nagtatrabaho talaga akong mabuti para maalagaan siya. Meron kasi siyang multiple sclerosis at kailangan niya talaga ng profesional na tulong. Kaya napakarami naming binabayaran sa mga medical expenses niya. Kaya kung minsan katulad nito, nagtatrabaho ako ng overtime." Wika niya at mahalatang pagod na ang lalaki. Nakinig rin naman ng mabuti ang matanda sa istorya ng lalaki at sumagot ito ng puno ng pag-iintindi at pag-aalala. "Napakabuti mo namang anak at alam ko na alam rin yun ng tatay mo. Napaka-importante talaga na alagaan mo yung mga taong mahal mo. Pero nak, huwag mo namang kalimutan na alagaan rin yung sarili mo." Pag-aabiso ng matanda na mayroong nag-aalalang ekspresyon sa kanyang muka. Nagpasalamat naman si Isaac sa kanya dahil sa mabubuti niyang salita at pinangako na hahanap siya ng balanse para sa kanyang buhay. Ang simpatsyang ang nararamdaman nila sa isa't isa ay mas lalo lamang lumago sa bawat mga salita na binabanggit nila sa isa't isa. Manghang-mangha nga rin ang taxi driver
sa enerhiya na meron ng matanda kahit na nasa nakaka-stress silang sitwasyon. Kaya naman habang minamaneho nila ang madilim at walang katao-taong lugar sa kanilang syudad, ay nagpatuloy lamang sa masarap na usapan ng dalawa hanggang sa umabot na nga sa punto na napadaan sila sa tapat ng isang parke. At dito ay sinabi ng matanda na dati ay dinadala niya ang kanyang mga apo dito para maglaro. Pero nagkataon naman na ang parke din na iyon ay ang pinaglalaruan ng taxi driver noong siya ay bata pa lamang. At dito ay muling nabuhay ang kanyang pakiramdam na para bang pamilyar siya sa matandang babae. Nakapunta na rin po ako dyan sa parke na yan, ma'am. Lagi po akong naglalaro dyan noong bata pa po ako. Pagkukomento ng lalaki na sinusubukan na maintindihan ang pinagmulan ng kanilang hindi inaasahang koneksyon. Ngumiti ang matanda sa kanya at nagpatuloy. Napakagandang lugar niyan. Punong-puno ng masasayang memorya. Lagi akong pumupunta dyan kasama yung mga apo ko hanggang kaya ko. At sa patuloy pa nilang pag-uusap, ay unti-unti nang nakakaramdam si Isaac ng kakaibang pakiramdam na para bang isa itong deja vu. Tumingin ng maigi ang driver sa matanda gamit ang kanyang rear-view mirror at hindi maalis sa kanyang isip na maaaring hindi lamang isang simpleng estranghero ang matandang ito. Dahil ang pananalita at mga kinikwento ng matanda ay talaga namang sobrang pamilyar para sa kanya na para bang minsan ay nag-cruise na ang kanilang landas. Napasakay ko na kaya siya sa taxi ko sa loob ng 10 taon kong pagmamaneho dito? Tahimik na wika niya sa isipan. Lalo lamang ang dumami ang mga katanungan sa utak ng lalaki na bumabagabag sa kanya. At kuryosidad na rin. Hindi niya maalis ang pakiramdam na parang merong kakaiba sa istorya ng matanda. Isang kakaibang pakiramdam na ngayon niya lamang ulit naramdaman. Lahat kasi ng kinuwento nito tungkol sa kanyang buhay, katulad na lamang ng mga gusto niyang gawin, mga lugar na binibisita niya at lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan niya ay nagbibigay sa taxi driver ng isang kakaibang pakiramdam na para bang narinig o nakita niya na ang mga bagay na iyon. Sa kabilang banda, tila ba alam na alam din ng matandang ito ang kanyang personalidad at ang kanyang mga pangarap. Dito ay nagsimula na nga siyang magsuspecha hanggang sa maramdaman na nga ng matandang babae ang hindi pagkakomportable ng taxi driver. Tumingin ito sa kanya na mayroong nagugulo ang tingin at nagsalita. Ay Isaac, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nang marinig ng taxi driver na sinabi nito ang kanyang pangalan, ay lalo lamang siyang natakot. Dahil hindi naman sinabi ng taxi driver ang kanyang pangalan sa buong pag-uusap nila. Kaya paano nito nalaman? Paano? Paano mo nalaman yung pangalan ko? Pagtatakang tanong ng lalaki. Halos hindi rin siya makapagsalita noong mga pagkakataong ito. Huminga ng malalim ang matanda at sumagot. Alam ko na medyo kakaiba tong sasabihin ko. Pero meron tayong koneksyon sa isa't isa. Na alam ko na mahirap paniwalaan ni Isaac. Tumingin ang taxi driver sa matanda. Naguguluhan at nababalisa. Sinusubukan niyang alalahanin ang kahit na anong pagkakataon na pwedeng makatulong sa kanya upang maalala niya kung nakita niya na ba ang matandang babae na ito dati pa. At pagkatapos ay nagpatuloy nga sa pagsasalita ang matandang babae. Ang kanyang boses ay malumanay lamang at maingat. Gusto ko na subukan mong alalahanin, Isaac. Alalahanin mo yung tungkol sa pagkabata mo. Alalahanin mo yung mga taong nakapalibot sa iyo. At nandun ako. Pero sobrang bata mo pa nun at baka hindi mo na maalala. Sinubukang mag-concentrate ng taxi driver ng ilang sandali. Na dito ay naalala niya ang kanyang mga nakaraan noong bata pa lamang siya. Ngunit masyado ng blur ang kanyang naaalala. At hindi talaga malinaw ang kanyang memorya. Hindi ko maalala, ma'am. Pakiusap, pwede mo bang sabihin kung sino ka? Tila ba pagmamakaawa na ng taxi driver dahil sobra nang tumataas ang kanyang pagkaintriga. Noong una ay nag-aalinlangan pa ang matandang babae bago ito tuluyang sumagot. Alam niya na ang revelasyon na ito ay siguradong magpapagulat sa lalaki. Ayaw niya naman na magdulot pa ng kung anumang hindi pagkakaintindihan. Ngunit ito na ang tamang panahon para sabihin niya ang katotohanan. Iyo, ako yung lola mo, si Grace. Saad nito habang namumugto na ang mga luha sa kanyang mata.
Tila ba'y nanigas ang lalaki sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Alam niya kasi na matagal nang patay ang kanyang lola noong siya ay bata pa lamang. At ang tanging naaalala niya lamang tungkol dito ay ang mga istorya ng tatay niya tungkol sa kanyang lola. Hindi maaari na ang matandang babae na ito ay nagsasabi ng katotohanan. Imposible po yan. Matagal na pong patay yung lola ko simula noong bata pa lang po ako. Ano po ba yung sinusubukan niyong gawin dito ha? Pagtatakang tanong ni Isaac na ngayon ay nakakaramdam na ng pagka-suspetsa at hindi komportable. Tumingin ang matandang babae sa kanya na merong halo-halong emosyon tulad ng kalungkutan at pag-aalala. Alam niya na mahirap para sa lalaki na tanggapin ang realidad pero determinado siya na ipaintindi dito ang lahat. Alam ko na mahirap paniwalaan pero ako, yung lola mo iho. Ako to Isaac at kaya ko yung patunayan. Saad nito. Habang may kinukuha sa kanyang bag, pinanood lang siya ng taxi driver. At hindi pa rin ito naniniwala sa sinasabi ng matanda. Hanggang sa naglabas na nga ito ng isang maliit na metal na box. Dahan-dahan niya itong binuksan at pinakita sa kanya ang isang lumang larawan ng isang babae na kamukhang kamukha ng matandang babae. Nakatayo ito sa gilid ng isang nakangiting bata. At ang batang iyon ay ang taxi driver na si Isaac. Kinuha ko yung picture na to noong 4 na taong gulang ka pa lamang iyo. Pagpapaliwanag ng matandang babae na mayroong malumanay na ekspresyon sa kanyang muka. Hindi ko ginusto na mapalayo sa iyo. Pero dahil sa mga problema sa buhay, nahirapan ako. Nananatili naman sa pagmamaneho ang taxi driver habang sumusulyap sa larawan na pinapakita sa kanya. Napakahirap nitong tanggapin para sa lalaki at hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Kung ang babae nga na ito ay ang kanyang totoong lola, ay paano siya muling nakapunta sa mundo? Paano siyang nabuhay at malusog ngayon? Kaya naman nagsimula na siyang questionin ng matanda. Lahat naniniwala na patay ka na. Di ba nasa libing mo ako? Hindi ako naniniwalang totoo to. Isa lang tong kalokohan. Hindi pa rin makapaniwala ang lalaki. Tumingin na lamang ang matandang babae sa kanya, mata sa mata at mayroong seryosang ekspresyon na nagpaliwanag. Apo, ang totoo dyan ay hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal na panahon. At pumunta lang ako dito para bigyan ka ng isang importanteng mensahe. Habang si Isaac naman na sinusubukan pa rin na intindihan ng mga nangyayari, ay nakinig ng mabuti sa sasabihin ng matanda. Kaya naman nagpatuloy na ito. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang kalusugan mo at yung buhay na ginagawa mo. Hindi lang para sa iyo, pero para na rin sa tatay mo. Yung pagsusumikap at pagtatrabahong ginagawa mo, hindi na yung pwedeng magpatuloy pa. Kailangan ka ng tatay mo na manatili sa tabi niya. At ayaw niya na mag-isa lamang siya sa bahay ninyo. Naghihintay buong araw. Habang ikaw, tila ba sinukuan mo na yung sarili mo? Nang sabihin ito ng matanda ay emosyonal na sumagot sa kanya ang lalaki. Pero hindi ko naman po pwedeng iwan na lang yung trabaho ko, Lola. Isa po akong taxi driver at ganun ko na susuportahan yung pamilya namin. At yung tatay ko, di ba? Alam niyo naman na may sakit siya at ako lang makakatulong para dun. Wala na akong magagawa at ito lang ang kaya ko. Kung ikukumpara niyo sa gamutan niya ay sobrang baba ng kinikita ko kaya hindi ko pwedeng iwan na lamang to. Sigurado naman makakapaghintay yung kalusugan ko. Pero ang kalusugan ng tatay ko, hindi ako papayag. Nilagay ng matandang babae ang kamay niya sa balikat ng lalaki at nagsalita. Naiintindihan ko, Apo, pero maniwala ka sa akin. Pag sinabi ko sa iyo na may iba pang paraan para matulungan mo yung tatay mo. Kailangan mong makakita at makahanap ng balanse sa iyong buhay. At makahanap ka rin ng paraan para asikasuhin naman yung sarili mo. Bago pa nga makasagot si Isaac, ay nakarating na sila sa address na sinabi ng matandang babae sa kanya na kanilang puntahan. Napatingin siya sa bahay na iyon at biglang nakaramdam ng matinding pagkakilabot. Ito kasi ang bahay na pinagtirhan nila simula noong siya ay bata pa. Ito ang bahay ng kanyang lola na inabandona ilang mga taon na nga ang nakararaan. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ng taxi driver na punong-puno ng pagkagulat at pagkabalisa. Marahan lamang nang umiti sa kanyang matandang babae at sumagot.
Napakarami kong alaala dito, apo ko. At gusto kong ipaalala sa'yo kung saan ka ba nagsimula. At para na rin mapagtanto mo, yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo. Alalahanin mo na kailangan ka ng tatay mo, higit pa sa kahit na anong bagay sa mundong ito. Kaya naman, wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Habang sinasabi niyang mga salita na iyon, ay binuksan na nga ng matanda ang pinto ng taxi at naglakad papasok sa abandonadong bahay. Naiwan lamang mag-isa ang taxi driver sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung paano niya iproproseso ang mga nangyari. Iba't ibang mga klase ng emosyon ang nararamdaman niya. Pagkabalisa, pagkagulat, pagkalungkot at marami pang iba. Nang makita niya nga na nakapasok na ang matanda sa loob ng bahay, ay napagdesisyonan ni Isaac na harapin na ang kanyang takot at sinundan niya ito. Nang makalabas na siya sa sasakyan, ay mabilis siyang tumakbo sa pinto ng bahay na kung saan ay napakabilis pa nga ng pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ay nakita niyang abandonado na ang lahat ng mga bagay dito na kung saan ay naluma na nga ito ng panahon. Ang mga pader ay halos babagsak na at ang buong sahig ay napapalibutan na ng mga dumi at alikabok na nagpapakita lamang kung gaano na nga katagal na abandona ang bahay na ito at kinalimutan. Pero sa kabila ng ganitong estado ng bahay, ay napagtanto niya na nakakalat pa rin sa bahay na iyon ang ala-ala ng kanyang nakaraan, mga larawan ng kanyang lola at ng kanyang tatay bilang bata. Nakasabit pa rin ito sa mga pader, pero talaga namang luma na at inaamag na rin. Ngunit nagdulot naman ito para mabalik ang napakaraming mga nakalimutan niya ng ala-ala. Nagsimula na nga ang taxi driver na libutin ang buong bahay, ngunit maingat pa rin siya dahil nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng pagkatakot at pagkaginhawa sa parehang pagkakataon. Naaalala niya na naglalaro siya sa lugar na iyon bilang bata. Tumatakbo-takbo sa mga koridor at nagtatago sa mga cupboards. Sa bawat mga hakbang na ginagawa niya, ay tila ba bigla na lamang bumabalik ang napakaraming mga memorya sa kanyang utak na nagdulot para makaramdam siya ng pagkalungkot at nostalgia. Nang makadaan na nga siya sa isa sa mga kwarto, nakakita si Isaac ng isang lumang photo album. Napaisip siya habang natatawa dahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang bata na nakasuot pa ng diaper. Sa ibang mga picture, nakita niya rin na tumatakbo at naglalaro siya sa tubig ulan. At nakita niya rin kung gaano kasaya ang kanilang pamilya bago mamatay ang kanyang lola. Sa pagkakataong ito, nawala ang nostalgiang nararamdaman niya. At ang sakit ng pagkawala ng lola niya ay bigla na lamang bumalik sa kanya na hindi niya na nga mapigilan ang pag-iyak at luhang tumutulo sa kanyang muka. Tama na yun para sa kanya, kaya naman napagdesisyonan niya ng umalis. Sobrang sakit ng kanyang puso dahil ayaw niya ring mawala ang kanyang tatay sa kanya. Siya na lamang ang natitira niyang pamilya. Pero sa kanyang paglalakad ng mabagal na sinusubukan na ikontrol ang kanyang emosyon na talaga namang bumabalot sa kanya, ay natapilok si Isaac sa sahig na gawa sa kahoy. Dahil sa pagkaintriga ay sinimulan niya itong imbestigahan. At sa kanyang sorpresa nga ay nakadiskubre siya ng isang box na nakatago sa ilalim ng kahoy na sahig. Ano to? Habang nanginginig pa ay binuksan ng taxi driver ang box at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi to totoo. Saad niya na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa loob kasi ng box ay nakakita siya ng isang gold bar na nagkakahalaga nga ng napakalaking pera. Hindi to totoo. Muli pang paggising ni Isaac sa kanyang sarili na sinusubukan na liwanagin kung ano nga ba ang kanyang nadiskubre. Habang ang kanyang puso naman ay nag-uumapaw sa pagpapasalamat, ay napagtanto niya na ang pagbisita sa kanya ng kanyang lola ay isa talagang milagro at ito ay matagal niya nang hinahangad at hinihiling. Napatingin siya sa taas at nagsalita. Maraming salamat, Lola. Hindi ko alam kung paano ko kayo papasalamatan. Ang nakatagong kayamanan kasi na iyon ay iniwan ng matanda para mabago ang buhay niya at ang buhay ng kanyang tatay magpakailanman, na kung saan ay binigyan sila nito ng financial stability na talaga namang labis nilang kinikailangan. Dahil kasi sa pera na iyon, ay mas madadalian na si Isaac na alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya nang hindi sinasakripisyo ang kanyang kalusugan para magtrabaho. Noong araw na iyon
ay bumalik ang taxi driver sa kanilang bahay na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari sa gabing iyon. Nang makauwi siya ay nakita niya ang kanyang tatay na si Joseph na nakaupo sa kanilang sala. Matyagang naghihintay sa kanya. "Pa, naniniwala po ba kayo sa milagro?" Tanong niya sa matandang lalaki habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay kinuwento ni Isaac ang kakaibang karanasan na nangyari noong gabing iyon. Pinakita niya sa kanyang tatay ang isang box na pupuno ng mga ginto at pera. Nagsimula ding umiyak ang matanda at niyakap ang kanyang anak. "Oh anak, milagro to. Isa itong malaking milagro. Yung lola mo, lagi niya tayong inaalagaan. Pero hanggang ngayon, inaalagaan niya pa rin tayo kahit na wala na siya." At simula nga noong araw na iyon, ang taxi driver at ang tatay niya ay napagdesisyonan na gamitin sa mas maayos na pamamaraan ang pamana ng matandang babae sa kanila. Nakahanap na nga rin ng tamang balanse sa buhay ang lalaking si Isaac na kung saan ay mas maaalagaan niya na ang kanyang sarili, lalo na ang kanyang tatay, nang hindi nakakaramdam ng pagka-pressure dahil sa wala silang pera. Dahil sa perang iyon, ay nakapagbayad na sila sa mas maayos pang medical treatment at therapy na makakatulong para makarecover ang matandang si Joseph. Bukod doon, ay nagsimula ding mag-invest si Isaac sa kanyang sariling edukasyon at napagtanto niya na ang kanyang pangarap ay makapagbukas ng isang taxi cooperative na kung saan ay siya at ang iba pang mga driver ay makakapagtrabaho ng magkasama. Magbabahagi sila ng kani-kanilang mga resources na kung saan ay makakatulong ito para mas mapaganda ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho. Talaga namang nagbago habang buhay ang kanilang pamumuhay na ang dating taxi driver ay isa na ngayong entrepreneur at ine-enjoy na ni Isaac ang kanyang mas mapayapa at masayang buhay. Kaya naman siya at ang kanyang tatay ay nagdiwang para sa mga pagtatagumpay na nakamit nila ng magkasama. At hindi nga nila kinalimutan ang misteryosong gabi na iyon na nagpabago sa kanilang mga pamumuhay at nagdulot para magkaroon sila ng mas maayos at mas maalwang buhay na punong-puno ng maraming mga posibilidad. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating istorya ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.